Hello guys, so usapang korupsyon pa rin tayo. Yes, korupsyon. If the Senate Blue Ribbon will break traditions, then be fair. Call everyone, not just one. Kung lalabag ang Senate Blue Ribbon Committee sa Interparliamentary Courtesy, iimbitahin ang mga kongresista na dawit sa DPWH scandal, dapat isama rin sila sa Senado na mismong pinangalanan mga testimonya ng opisyal ng DPWH. Maging patas, wag bias. Mga katotohanan na hindi natin nararamdaman at nakikita. Matagal ng tradisyon sa pagitan ng Senado at ng Kamara. Interparliamentary courtesy. Respeto sa kapwa mambabatas. Ang ibig sabihin, hindi basta-basta iimbestigahan ang Senado. At ganun din naman ang Kamara. Hindi pwedeng basta gusto mo lang imbestigahan na iimbestigahan mo. Kailangan galangin mo sila bilang isang mambabatas. Nakasama mo para maiwasan ang pamumulitika. Yes, para maiwasan ang pamumulitika. Alam mo naman dito sa Pilipinas, lalong-lalo na sa mga DDS, pag pinag-usapan, kahit paratang, walang matibay na ebidensya, sa kanila, guilty na. No, pag pinaratangan, ayun na kaagad yun. Wala nang usap-usap. Once na ikaw pinaratangang magnanakaw, wala nang imbestiga, wala nang ebidensya, sa kanila magnanakaw na. Yun ang iniiwasan at dapat maiwasan. Kaya marapat lang na bago imbestigahan, dapat may sapat na basihan na siya ay dapat ay dumaan sa imbestigasyon. Kasi nakakapagtaka hindi ba kayo nahihiya sa Quadcom? Ito mismo ang ginawa ng Quadcom, kay Bato at kay Bongo, tungkol sa EJK. Hindi sila pinatawag. Bakit? Because of the tradition. Respect sa Senado. Pero parang nawala na ito. Yes, nawala na talaga. Ngayon, balikan natin ang ilan sa mga personalidad at mga pangyayari na bumubuo sa kwento ng flood control scandal. Noong SONA, inilabas ni PBBM ang kanyang galit sa isyu ng korupsyon. Pero anong ginawa nyo? Binatikos nyo at ibinintang at ibinalik nyo sa kanya. Kung isiniwalat niya, ibinato nyo sa kanya pabalik. Hindi makatwiran yun. Noong nabunyag ang issue, nung nabunyag ang mga diskaya, kaagarang isinisi nyo kay PBBM. Ikininik nyo hanggang makarating kay Speaker Martin Romualdez. Yes, kung sino-sino na ang inyong ipinagtuturo. Mismong mga diskaya, hindi naman sila itinuturo. At nagkaroon pa nga ito ng sarili niyang version. Ang masama ay si Martin Romualdez at si PBBM at sila ang naging bida. Siyempre, hindi na nakakapagtaka. Kwento nila yon, sila ang bida doon. Pero lalabas at lalabas ang totoo. Sa gitna ng mga kwento, lumabas din ang totoo. Mga akusasyon na laban kay Speaker Martin Romualdez na hanggang ngayon ay hindi pa napapatunayan. At kung natatandaan ninyo na nagharap sila ng peking testigo. Yes, peking testigo. Bakit natin sasabihin na peke? Kasi gumagamit siya ng peking dokumento, fake affidavit. Matapos magsiwalat itong si Orly Gutesa ng mabibigat na akusasyon labang kay Speaker Martin Romualdez at siya ay nabuking na ito ay walang katotohanan at pawang kasinungalingan lang, bigla siyang nawala. Ito ay pinoprotektahan pa ni Marcoleta. Si Marcoleta mismo ang nagharap sa kanya. Ang nagdala sa kanya ay si Mike Defensor na may issue ng witness for hire. At ayon nga sa mga testimonya na paratang ni Orly Gutesa, parang mas kabisado pa ni Marcoleta. Parang nagpapatakbo ka ng puppet. Hindi tatakbo kung hindi mo kokontrolin. Paano natin sila paniniwalaan? At paano dapat sila paniwalaan? Taong nagsisinungaling ay hindi makakapagsinungaling lalo na kung ang isang sinungaling ay hindi marunong magtago ng kasinungalingan. Lalabas ang kasinungalingan lalo na kung hindi pinag-aralan. Ang tawag dyan, carmalicious definitious. Yung ibinato nyo, bumalik sa inyo. At ang masasabi ko, deserve. Ngaw.